Hi, good morning! Pupunta ako ngayon ng Daiso para mamili ng earpod at camera holder para sa phone na gagamitin ko pang vlog. Platuhin ko muna lahat ng mga kailangan ko para if ever ready na ako mag-vlog. Ito kasi yung pinaka-happy ko na gustong gawin everyday nagde-day off ako. Nawawala kasi yung stress ko every time gumagawa ako ng mga video or vlog. Ayoko kasi talagang ma-miss yung mga magagandang lugar na pinuntahan namin ng mga kasama ko. Sobrang gaganda kasi talaga ng mga lugar na pinuntahan namin last time na hindi ko na-catch up. Kaya naman nag-decide na akong bumili ng bagong phone para hindi ko ma-miss yung mga susunod na pupuntahan namin. Mababa kasi yung storage ng phone ko dati kaya hindi ko ma-save lahat ng mga videos na napupuntahan namin. Sinamahan din nga pala ako nung kasama ko kasi hindi ako familiar kung saan part nakalagay yung camera holder na gusto kong bilhin. Gusto ko kasi talaga yung camera holder na yon kasi kahit mag-isa lang ako mamamasyal, hindi ako mahihirapan maghawak ng video. Naghahanap nga din pala ako ng case para dito sa bagong phone ko para kapag nahulog, safe pa din. Sobrang mahal kasi talaga nitong phone na nabili ko kaya kailangan ko talagang ingatan. Yung temporary case lang muna yung binili ko kasi low budget ako ngayon. Pumili nga din pala ako ng earpod kasi walang earpod yung phone na nabili ko. Nag-invest talaga ako ng mga gamit ngayon para hindi ako mahirapan if ever man na mag-vlog na talaga ako. Pero mas na-motivate ako lalo dahil sa mga kasama ko. Lagi nila akong sinusuportahan sa every vlog ko. Kaya naman kahit sila lang yung mga viewers ko, ginaganahan pa rin ako mag-vlog. Nakakataba kasi talaga ng puso kasi na-appreciate nila yung mga vlog ko kahit papano. Pagkatapos pala namin bumili sa Daiso, dumiretso na din kami sa Seo para mag-grocery itong kasama ko. Malapit na din kasi talaga dito yung Seo kaya dumiretso na kami. At sakto nakita ko tong paborito kong isda kaya bumili na din ako ng 2 piraso kahit medyo mahal. Minsan lang kasi talaga magkaroon nito kaya 2 na yung binili ko. Namili na rin ako ng mga kailangan ko kasi paubos na din yung grocery ko last time. Napansin ko nga sobrang mahal ng mga pamilihin ngayon kaya hindi na umaabot yung 2 lapad na budget ko sa isang buwan. Kaya binabudget ko talaga yung pera ko para umabot siya ng isang buwan. Pinibili ko lang yung mga needs and priority ko para makatipid ako sa budget. Mas mahalaga kasi sa akin yung savings ko kaya dapat kada buwan meron akong nasisave na pera. Kasi hindi naman habang buhay OFW tayo sa ibang bansa. Kaya naman habang may chance ka pa makapagtrabaho, spend your money wisely. Tumingin nga din pala ako dito ng mga lutong pagkain para hindi na ako magluto pag uwi. Masasarap din kasi dito yung mga ready-made meal na sa grocery. Mas lalo na kapag hapon na 5 PM in the afternoon, marami ng mga sale kaya medyo madami kang mabibili. Bumili nga din pala ako ng fresh milk kasi itong lagi kong iniinom every morning. Hindi na kasi ako pwede ng kape kaya fresh milk na lang ang iniinom ko. Ang dami ko na kasi talagang nararamdamang sakit sa katawan kaya nag-limit talaga ako sa mga pagkain. Kaya naman umiiwas na ako sa mga bawal sa akin para hindi maapektuhan yung health ko. Tumingin nga din pala ako sa may bandang to kasi tumitingin ako ng mga murang prutas. Wala din ako makitang murang prutas kaya napilitan na lang akong bumili ng avocado at orange. Gusto ko sanang bumili ng strawberry kaso sobrang mahal kaya next time na lang. Pati itong mga gulay medyo mahal din kaya minsan sa farm na lang kami bumibili para makamura. Pag summer dito kasi sa Japan, mas mura yung mga pamilihin. Kaya naman kapag summer, mas nakakatipid ako at mas madami akong nabibili. Minsan nga may natitira pa para sa sunod na buwan na budget ko. Ito nga pala yung orange na nabili ko kahit sobrang mahal, pinush ko na kasi minsan na lang ako nito makakain. At ito na pala lahat ng grocery ko. Grabe umabot ako dyan ng 2,000. Inayos nga muna namin yung mga pinamili namin bago ilagay sa karton. Pinalot muna namin yung isda at karne para hindi na masyadong mabigat pag uwi namin. Ito din yung way namin para magkasya lahat sa ref yung lahat ng mga pinamili namin. Limited lang kami mag-grocery kasi madami kaming gumagamit ng ref. Natapos na nga kaming mamili sa Seo kaya naisipan namin dumaan sa isang Daiso. Wala kasi doon sa Daiso na unang pinuntahan namin yung camera holder na hinahanap ko. Kaya dumaan na rin kami doon sa isang Daiso para isang lakarin na lang din. Medyo malayo din papunta doon pero okay lang kasi wala naman kami gagawin ngayong araw. Ito pala yung pinakagusto ko dito sa Daiso. Madami ka munang madadaanan ng mga halaman at bulaklak bago ka makarating sa entrance.
Pumasok na nga muna kami dito sa Daiso kasi hinahanap namin yung camera holder. Naghahanap din ako dito ng case at earpod kasi wala pala kaming nabili kanina dun sa Daiso na dinaanan namin. Nagtingin-tingin din ako dito kung ano mga pwedeng bilhin kasi yakoin lang naman. Kapag may mga kailangan kami, dito kami namimili sa Daiso kasi dito kami mas nakakamura. Halos lahat ng mga paninda dito yakoin lang talaga. Malaki ding tong Daiso na to kaya mas madami kang mapipili. Maiinganyo ka talaga bumili kasi sobrang mumura lang ng mga pamilihin. Bumili na nga rin pala kami dito ng earpod. Halos pareho lang yung price na pinuntahan namin kanina sa Daiso. And finally, nakita na namin yung tripod na hinahanap ko kanina pa. Bumili na nga din pala ako ng sticker lens para hindi magasgasan yung lens ng phone ko. Wala pala akong nahanap na case na swak sa phone ko kaya bumili na lang ako ng iba pero kasya naman siya sa phone ko. Nagtingin-tingin pa nga kami dito kung ano pang mga pwedeng bilhin para hindi naman masayang yung lakad namin ngayon. Nakita ko nga pala tong mga cup. Grabe, sobrang cute. Gusto ko sanang bumili kaso hindi pa summer. At ito na pala yung earpod na nabili ko. Grabe, first time ko nitong gagamit. Palabas na nga kami at nadaanan namin ulit tong mga bulaklak. Grabe, sobrang kaganda. Hindi naman ako masyadong mahilig magtanim pero sobrang gandang-ganda talaga ako dito sa mga tanim at bulaklak na to. Iba't ibang klase ng tanim at bulaklak ang meron dito. Grabe, nilibot ko nga lahat kasi sobrang gandang-ganda ako. Parang ang sarap tuloy mamasyal sa mga tulips na bulaklak. Grabe, gusto ko sanang magtanim pero baka hindi mabuhay kaya hanggang tingin na lang ako. Grabe, sobra akong nagagandahan lagi dito sa mga halaman na to. Kala mo plantita ako. Plano ko ngang bumili at ipadala sa Pinas kaso bawal naman. Ang sarap lang sa pakaramdam kapag ganitong magagandang bulaklak ang mga nakikita ko lagi. Parang nakakabawas ng stress at problema sa buhay. Inikot ko pa nga to para makita ko lahat ng iba't ibang klase ng bulaklak. In-enjoy ko na talaga yung moment kasi minsan lang ako dito pumunta. Ang cute naman ng bulaklak na to. Ang kulit lang tignan. Tapos na nga kaming mamili at eto na yung lahat ng pinamili namin. Mga gamit lang sa phone ko yung pinamili ko. Hanggang dito na lang. Bye!